Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kasularista. So, itutur ko kayo sa aking mga connections, kung paano nga ba at ano nga ba itong mga to. So, meron po ako ditong battery na LiPo4 32650 na cells. So, meron din tayong 40 amps na solar charge controller. Sa aking battery pack, gumamit pa ako ng mga active balancers. Mamaya pag-usapan natin yan. Meron din po akong 3,000 watts inverter. Modified po ito siya. So, hindi ko recommended. At sa susunod, papalitan ko rin ito. So, meron po ako ditong BMS. Ayan, 4S. 100 ampere. 100 amps. Okay. So ngayon, tingnan natin itong aking multimeter. Dito nakalagay 13.6 yung kanyang voltage. 13.7. So meron siyang 8.63 amps na pumapasok ngayon sa solar charge controller. And then meron tayong 118, no? 118 na 120 watts. Meron naman tayong 948 watt hour, no? Mag 1 kilowatt na yung harvest natin. Kahapon kasi pinatay ko to kagabi. So meron tayong 8 ah pa lang na harvest mula kanina. 10 hours yung run time. Ngayon po ay 8:27 ng umaga. Ito kong setup ko ay may 400 watts na panel ako. 34.8 lang yung voltahe ng aking panel. Merong 9.60 ampere. Ito pong battery ko ay nasa 200 ah. Maximum more than 200 ah. No? Dahil nasa 6 ah yung bawat isang cell. So yung voltahe niya ngayon, ito po ay 3.33, 3.29, 3.31 at 3.33. So napakaliit pa ng diferensya niya sa bawat isa. So nagbabalance po talaga. Ito naman po ang aking low voltage disconnect module. So ito naman yung aking output sa 12 volts. So lahat po ng mga loads ko na DC ay dyan po galing. Ito may fuse ito sa ginamit ko po ito yung fuse nito sa may 4 channel module ko na relay. So gamit po ito, kita ko sa inyo kung paano naging remotely controlled na itong inverter na ito. Mas mabilis siya gamit po itong aking 4 channel relay. No? Dito ko po kinunik yung orange po na yan na wire yan sa inverter. Once na in-on ko po itong controller na ito ay mag-on din po yung ating LVD module. On natin. Ayun. Nag-on po. Ang aking low voltage disconnect ay 13.0. Meron tayong high voltage reconnect. Nasa 0.3. So, ibig sabihin po niyan, nasa 13.0 ang aking low voltage disconnect. At nasa add na tayo ng 0.3. 13.3 yung aking high voltage reconnect. So, yan po ay nakakonekta dito. Yung aking 4 channel relay module ay nakakonekta dito sa aking LVD module. Yan, may nakailaw rin po yan siya. Yan, dyan. Nakakonect po siya dyan. At yan naman ay pag once na in-on natin yan, mag-on ng aking inverter. Ayan. Yan, nag-click po yung kanyang relay. So, functional po. So, dito 14 sa LVD ko. Dito naman ay 13.5, 13.7, and 13.7. So, konting differential lang. No? Pero, accurate naman. So, tignan natin sa tester. Gamit po itong tester na ito. Tignan natin kung accurate nga ba. So, i-connect ko ito sa positive at saka sa negative. Tignan natin. Ayan po ay 13.4. So, halos magkakalapit. So, 13.5 doon, 13.7 sa controller at 13.7 dito sa ating multimeter. Medyo mataas lang yung ating LVD module. So, kaya yung kanyang set ko dyan sa low voltage disconnect at sa high voltage reconnect ay may allowance. Allowance po. So, much better na ganun para maalagaan natin yung battery natin. Ayan. So, i-on ko yung inverter. Yan. So, makikita nyo naka-on na yung inverter natin. Ito nga pala ay ang aking 4 ports ng charging station ko sa mga cellphone. Yan. Ayan po. So, 12 volt supply lang po yun siya.
So, ngayon, naka-on na po yung inverter, yung breaker ng inverter natin. Check natin ha. So, ito po naka-off pa. So, pag i-on ko ito, mag-on po siya manual. May manual po siya na on. Ayan, tingnan natin. Ayan. Ayan, nag-on po siya. So, ngayon po, ay gamit itong remote, no, pwede po natin i-on yan ng remotely controlled na siya. Itong A, B, C sa mga ilaw, sa D, nilagay ko yung inverter. Pero kahit saan naman pwede. So, ito, tignan natin ha. So, i-on ko ito. So, gamit po itong remote sa D. Ayun, nag-on. Ayan, naririnig nyo po yung tunog. Ayan. So, yun po, yung wire na yun ay nakakonekta po yan dito para sa ating remote control na relay, no? Then, i-off po natin. Ayun, nag-off po. So, kahit na nasa baba ko ng bahay ay kaya ko na i-on, no? O i-off. So, napaka-safe naman, no? Dinaan ko po yan dito sa may controller. So, bakit? Switch lang naman yun. So, maximum ng 12 volts ay 550 watts. So, ito ang ating inverter pa lang 3,000 watts. So, hindi po siya pwedeng i-connect, no, dyan yung inverter. But then, ang ginawa ko, switch lang po yung aking inilagay, no? So, hindi naman current yung nagpo-flow doon eh. Hindi continuity niya lang naman. So, dinaan ko po yon sa relay ko. Ayan yung orange na yon. Yun na po yun siya. And then, ito naman ay dumaan. Yung nagsusupply nito ay sa LVD module ko. Ito yung kanyang out sa aking mode relay. Ito naman yung in niya sa 12 volts. Yan, dito po yan siya sa mga 12 volts supply ko. Ayan. Yung mga ilaw nandyan din po. Pero lahat yan nakakonect sa aking relay, no? Para remotely control din at may manual din ako. So lahat po yan, yung inverter ko may manual operation, meron ding remotely operation siya para mag-on. So napaka-safe po dahil kahit na mapabayaan ko to, na mababad ko lang, pag naabot yung LVD, yung low voltage disconnect niya, mag-off lang yung inverter natin. Pag namabot man ng high voltage reconnect, no, mag-on lang yung inverter natin. So walang problema. So naka-automatic na rin po tayo dyan. Maganda po yung setup na ito, na mayroong LVD module na maliit lang siya pero napakalaki ng kanyang role. Ayan, i-on natin ulit. Ngayon po, tignan natin itong output niya. Ito yung nakakapagtaka. Yung inverter na to kaya hindi ko recommended. Umaabot ng 303. No? Tignan natin. Umaabot ng 303 volts AC. Tignan natin ha. So, gamit po itong multi-tester. Ngayon, 309 na. 309 siya ngayon. Ito lang po ang di accurate dito kasi pwedeng sumira ito ng gamit. So, gamit po itong multimeter ko. So, check natin yung AC load kung ilan nga ba talaga. Ayan, i-on natin. Ka-on yung ating breaker ha. Sana sa 297. Okay, tignan natin. Okay. Ayan, nasa 301, 303, 304 volts AC. Ayan, 303, halos the same. So, accurate po yung kanyang tawag dito, yung kanyang voltmeter, no? Accurate po yan. So, kaya walang kaduda-duda, mataas talaga yung output ng aking inverter na ito. So, pwedeng magpasabog to ng aking mga appliances. So, try natin ha. Lagyan natin ng load na drill. Ito po. Ayan. So, itong drill na ito ay mayroong 650 watts. Ayan, 650 watts. Tingnan natin ha. Ayan. Yun, bumababa kapag ino-on ko. Nasa 270. So, may chance pa ito pag maraming load. Ayan, hindi naman bumaba siya. So, malakas lang.
Ayan, ibabad po natin. 278 yung kanyang AC load. Ang output niya. 13.4 yung ating load. 13.4 yung ating voltage. Okay. Ayan, halos hindi naman bumababa. Ayun, talagang mataas ang voltahe ng aking inverter. So, off natin. So, ang gagawin ko na lang po dyan, dahil sisira po kasi ito ng mga gamit natin, no? Gamit ko na appliances. So, mahirap na. Baka mapagastos tayo lalo. Mahal ang magbili ng gamit, no? Lalagyan ko po to ng voltage regulator para safe naman yung mga gamit ko. So, ang hirap kasi kapag nasira, putukan yung aking gamit. Pero so far naman, no, nasa 1 year ko nang mahigit 1 year ko nang ginagamit ito. Wala namang nasirang gamit. So siguro mababa lang din talaga yung current nito. Hindi ko pa nasusukat yung output current nito eh. But then, ang taas ng voltahe. No, ngayon ko lang na ang taas ng kanyang voltahe. So far, salamat, hindi naman nakasira ng gamit. So ganun na lang gagawin ko. Lalagyan ko ito ng voltage regulator para safe lahat ng gamit ko. Yung mga niloload ko dito ay isa AC load, isang electric fan, may drill, itong drill ko na ito, may planer paminsan, and then yung aking rechargeable speaker, ito po yun siya. Ayan, ay nasa 7,000 mAh siya yung battery niyan, and then nasa 8 inches yung taas niya. Ayan. And then meron din tayong load dyan na mga ito yung ginagamitan ko rin minsan na aking mga power supply, DIY din, mga charger, mga pang 12 volts na supply, gamit yung AC or yung 3 volts, yung mga pang-charge ko. Nandyan lahat, adjustable naman yung mga voltage at saka ampere. And then meron din akong ginagamit na meron din kaming gamit na TV, touchscreen TV, meron mga charger ng cellphone, mga charger ng laptop, yan, mga laptops tayo ginagamit dyan, nasa AC load. And then mga modem, yan, gumagamit din po tayo para sa modem natin. So far yun pa lang, hindi ko pa natatry dito yung plancha, no? Susubukan ko pa rin. Ito lang naman yung mga DC load ko, no? Kahit na hindi bukas yung aking inverter, naglo-load naman ako ng mga DC load, katulad ng mga ito, yung module na ito, mga ilaw, yan, gamit ko po mga ilaw. So magdamagan pong ilaw, nasa mahigit 40 watts yung aking mga ilaw lahat. So magdamag po yan, ay nagda-drop lang ang aking solar charge controller sa 13.2 pagka umaga. Yung inverter ko naman, na nabuksan ko ito, nagamit ko siya na simula alas 5, mahina na yung araw nun eh, hanggang alas 11, pinatay ko na dahil antok na rin ako. Umabot ng 13.2 pa rin. Malakas talaga yung LiPo4 battery na ito. May kamahalan lang pero sulit na sulit. Hindi katulad sa dati kong setup ito. Itong setup ko na ito dati ay mabilis na pang ilaw-ilaw lang talaga. And then, hindi mo siya pwedeng gamitin sa pang malakasan na loads dahil mababa lang yung AH na aking battery. Ang kulang ko na lang, mag-upgrade na lang ako susunod sa inverter. Once again, thank you so much po sa inyong panonood. Nawa po ay may natutunan kayo, may nakuha kayong mga impormasyon tungkol sa solar. Basta laging ugaliin, safety first. Dapat may alam po tayo bago natin gawin isang bagay. Dahil buhay ang nakataya, ari-arian ang nakataya sa ating mga ginagawa. Kaya po ingat po palagi mga kasolarista. And thank you so much for watching. God bless.